Okay guys, lipat naman tayo sa trigonometric identities. Okay? So, trigonometric identities, ganito. O, gagawa tayo ng right triangle dito. Tapos, ganyan. Paano nga ba natin mapoprove muna itong Pythagorean identity? Bay, madali na lang yan. X squared plus y squared, alam natin ay r squared. What if i-divide natin sa r squared? Divide all by r squared. So, ang mangyayari guys, x squared over r squared plus y squared over r squared is equal to 1. E di basically, pwede kong isulat na ito ay cosine squared theta plus sine squared theta equals sa 1. So, ito, na-derive na natin yung unang identity. O, what if naman, hindi sa r squared ko i-divide? Saan ko i-divide? Sa, say, x squared naman. O, x squared, divide ko sa x squared. E di, ang mangyayari, 1 plus, ano tong y squared over x squared? Hindi ba yan ay tangent squared? Equal sa r squared over x squared that is equal to secant squared theta. Okay, so eto, na-derive na natin yung pangalawang Pythagorean. Actually, yan na yung iba. Kaya nyo na yan. Cotangent squared. O, baka ang tanong nyo dito, guys, ay sir, kailangan bang kabisaduhin itong trigonometric identities? Actually, yung iba dyan, makakabisado mo naman talaga sa lagi mong ginagamit, sa practice ng practice. Yun naman talaga ang dyan. Di, mas maganda kung kabisado mo talaga, di ba? Para hindi ka na rin magde-derive sa mismong board. Halimbawa, gawan mo na lang ng technique para hindi mo makalimutan. Kagaya nito, hindi mo makalimutan na ang secant squared equals sa 1 plus tangent squared. Actually, guys, yung ginawa ko kanina, no? Yung ginawa ko kanina, makikita mo rin dito eh. Mapoprove mo rin yan dito eh. Galing sa right triangle na to. No? Mapoprove mo na kung saan itong hypotenuse, square mo, equal lang sa, saan? Sa 1 squared at saka, ano to? Ano sa tingin nyo to? Eh di ibig sabihin, ito yung magiging tangent theta, yung length na yan. Parang ganyan lang yun. No? O, di in, ano ko lang, pero hindi na natin lalamunin kasi kung makikita nyo, sobrang napakaraming paraan para i-prove yung Pythagorean identities or ibang trigonometric identities, no? So, yan. And itong sa different identities, hindi ko na rin siya i-derive kasi mahaba-haba yan, no? Madami pa yung tuturo natin ngayon. Pero ang ano lang naman yan, guys, ang ginagawa ko dito, di ba, mnemonics, ginagawan ko lang ng mnemonics yan. Pag sine is sin, cos, cosine. Ganun lang yun. Sin, cos, cosine in such a way na sin, cos, sin. O, sin, cos, cosine. Wherein ito A, ito B, ito A, ito B. Tama ba? Tapos kung plus yan, no? Usapang sine yan ha. Kung plus, plus. Pero kung cosine naman guys, cosine A plus B, ito hindi naman siya sin cos cosine. Cos cos sin sin naman siya. And nasa trip nyo nga yan, ganyan ko nga siya tinatandaan eh. Cos cos sin sin. O pag sum ng cosine. And syempre ito A, ito B, ito A, ito B. Cos cos sin sin. Tapos pag cosine guys, minus na yan. Hindi na siya, kumbaga iba na yung magiging sign. No? Tapos sa tangent function, oh, hindi ko na rin ito i-derive, no? Isasum mo lang yan sila. Plus tangent B. Tapos, yung nasa baba is yung product ng dalawa. Pero, ibang sign na. Minus naman, kung napapansin nyo. Minus naman dito. E di ibig sabihin, kung A minus B na yan, e di magiging tangent minus naman yan, tapos magiging plus. Parang ganoon lang yan, no? So, ang technique lang dyan, guys, para hindi na kayo mag-derive, gawan nyo ng pattern. Okay, so mabilis na lang yan. Double angle identities naman guys, kahit hindi nyo na siguro kabisaduhin. Kasi halimbawa, sin 2 theta, saan ba napulot yan? Hindi ba equal lang yan sa sin theta plus theta? Pag alam nyo, yung una nating na-discuss kanina na sa amin difference, edi sin cos cosine lang yan. Tama ba? Sin cos cos sin, wherein lahat yan ay angle theta. No? Tapos, ito ay plus. E di ibig sabihin, pwede kong isulat yan as 2 sin theta cosine of angle theta. O, same goes with cosine 2 theta. So, cosine theta plus theta lang din yan. O, di ano yan? Cos cosine sin. Cos cos minus to. Sin sin. So, ang mangyayari dito, magiging cosine squared ng theta
minus sine squared ng theta. So, ayan po yung equivalent value ni cosine to theta. Actually, guys, marami pa yan. Hindi na lang natin i-discuss kasi konti nga lang yung oras natin, no? Same go sa tangent theta. Kaya nyo ma-derive yung formula ng double angle dyan. Okay? Guys, i-discuss ko lang sa inyo yung parity. Ano nga ba yung tinatawag na parity dito? Ito, ibig sabihin, kapag pinalitan mo yung theta ng negative theta, ano yung mangyayari doon sa value ng angle? No? Katulad nito, ang sin theta daw, ang sin theta, pag pinalitan mo daw ng negative theta yan, ang mangyayari, magiging negative na yung kabuuan. Mabilis lang yung tandaan kasi reciprocal lang yan dito. Ang cosecant theta, pag pinalitan mo ng negative theta, may negative yan dito, no? Nakalimutan lang yan. Negative theta, magiging negative cosecant theta yan. Okay? Kasi reciprocal lang yan. Paano naman guys pag cosine? Pag cosine naman, pag pinalitan mo ang cosine theta ng negative theta, walang mangyayari sa kanya guys. Tingnan mo, walang negative dito, hindi negative. Kasi, ganyan talaga siya. No? Tapos, secant theta, pag pinalitan mo ng negative, magiging walang mangyayari. Okay. Paano nga ba i-interpret to? Ganito lang yan. May-interpret to guys, mag-drawing lang kayo ng Pythagorean, ng rectangular coordinate system ulit. Diba? Ganito lang yun. Na kung saan guys, ito yung angle theta natin, ito yung y, ito yung x, and ito yung value ng r. Alam naman natin na ang value ng sin theta ay equal sa y over r. Tama po ba? Y over r. O di ibig sabihin, ganito, ang value kasi ng sign dyan ay positive kasi from x-axis tapos counterclockwise ang rotation. No, yan, counterclockwise, positive. Pero once naman na ni-rotate natin yan, pakabila naman ng rotation, that is negative theta, ano na mangyayari sa y? Hindi ba magiging negative y na? Tama, kaya ang naapektuhan is yung sign. So, therefore, sa sine function, kapag ginawa mong negative theta yan, magiging negative ang kabuoang value. Okay? So, equal lang yan sa sin theta, pero in-negative mo lang. Okay? Parang symmetry lang yan eh. Mapupunta sa baba yung function. Pero ano mapapansin nyo sa value ng x? Hindi ba ang value ng x ay same lang? No, walang nagbago. Same lang ang value ng x. Kaya sa cosine theta, guys, alam natin ang cosine theta ay equal sa x over r. Kahit i-negative mo para ang value dito, cosine ng negative theta, x over r pa rin yan. Walang magbabago sa cosine theta. Okay? Same goes with secant theta. Okay? Ano sa tingin nyo magbabago ay ang mangyayari kay tangent? O kayo na ang mag-umusga dyan. Alam mo dyan na tangent ay equal sa y over x. Guys, ang x hindi naman magbabago. So, therefore, ang y ay nagbabago. So, therefore, magbabago din ang value ng kabuuang ratio niyan, which is yung tangent. Sana nagigets nyo ako dyan, no? Siyempre, yung reciprocal niya, ganito rin, magbabago rin, or magkakaroon din ng sign ng negative. Okay? So, yun lang naman yung guys. And, siyempre dito, ipahapyaw na lang, no? Kasi kulang din tayo sa oras, yung symmetry of functions. Okay. Guys, hindi ko na yan babasahin, pero ang ibig sabihin lang yan, ganito. Add function yan kapag ang f of x, okay? Ang f of x, sinalpakan mo ng negative x, no? Ang magiging value daw ng f of negative x ay equal sa negative mismo ng negative f of x. Sana naintindihan niyo ako doon. Kumbaga, i-substitute mo lang yung negative x, magiging negative f of x na yung function. Ano yung example yan? Hindi ba yan yung sin theta that is an odd function? Tama ba? Kapag pinalitan mo ng negative theta, magiging negative ng sin ng angle. Tama? Pagka even function naman, guys, o di ibig sabihin ito, kahit daw palitan mo ng negative x, ano ang mangyayari? Magiging f of x pa rin. Walang maaapektuhan. Hindi maaapektuhan yung mismong function natin. Ibig sabihin, yung odd function, yung cosine ay even function. Kasi kahit papalitan mo ng negative theta, cosine theta pa rin ang value niya. Okay? Di syempre ito, odd to. Ano pa ang niyan? Ano pa ang characteristic ng odd and even? May symmetry kasi yan. Okay? Kaya nga symmetry of function. Ano yung symmetry? Ang odd function, symmetrical daw yan. With respect to a point siya. At yun ay origin.
Tama? Origin yan. Makikita mo yan na ang graph nitong sine function ay symmetrical with respect to the origin. Makikita natin yan guys mamaya, no? Tapos, ito naman, symmetrical with respect to the y-axis. Okay? So, kumbaga, maglagay ka ng, ang maging line of symmetry niya is yung y-axis para sa even function. Makikita din natin yan mamaya for cosine function pagka-graph natin, no? Okay, try natin itong sagutan yung problem dito. Okay, so, trigonometric identities to, no? Ang sabi, i-simplify daw natin yung function na yan. May given siyang function. Puro trigonometric functions. Tapos, ano daw yung magiging equivalent niyan sa mga choices? Ano ba yung pwede natin gawin dyan? Pakita natin, no? Yung solution dito, ang mangyayari dyan, ganito. Siyempre, lahat ng pwede natin gawin, gagawin natin. Pwede nating masimplify, isi-simplify natin, no? Parang ganoon lang yan. Kung makikita mo guys, yung 1 minus sin x, wala man tayong magagawa dyan. Ilagay lang natin yan dyan. Pero tingnan natin, try natin itong cosecant. Palitan natin siya ng 1 over sin. Tama? Kasi reciprocal lang yan, yung cosecant. Try lang naman natin kung may mapapala tayo dyan. Tapos, itong cotangent, cosine x over sin x. O, tingnan daw natin yan. Try natin i-simplify. Ngayon, try natin i-simplify itong nasa taas, yung nasa numerator, no? Kasi i-multiply mo lang naman yan, eh. Ang mangyayari dyan, paano mo mamumultiply yan? Hindi, syempre, yung, ano, no? Multiplying ng binomial, dalawang binomial. First term muna, 1. Okay, first term. So, outer term. Tapos, ito na, outer term that is 1 over sin x. Tapos, inner term, 1 at saka negative sin x. So, magiging negative sin x. Tapos, last term. So, ang dalawang last term dyan is negative sin x at saka 1 over sin x. That makes it negative 1. O, di anong mangyayari dito? Sa 1 at saka negative 1. E, di makakancel sila. Tama ba? Wait lang, ilalagay ko muna dito. Wala man tayong magagawa dito sa denominator na to, eh. Ilagay ko lang sila dyan. Okay, simplify pa natin. Anong mangyayari dyan? Magiging 1 over sin x. Mawala lang yung dalawang 1. Minus sin x over cosine x divided by sin x. Okay, so baba ko lang guys, no? Tapos, anong gagawin ko? Pwede pa natin sigurong ma-simplify itong nasa numerator. No, simplify natin yan. Kung saan ang gagawin natin guys, is pagsasamahin natin yan, i-combine natin yan na isang fraction lang. So, magiging 1 minus. Ito, okay na yan, no? 1 over sin x. Dito naman, i-multiply mo, magiging sin squared x. Yan, sana nakaka-follow pa kayo dyan, no? So, ang mangyayari dyan, magiging cosine x over sin x. Ayan, ito guys, nakakita na ba kayo ng liwanag dyan? Di ba parang pag nakakakita kayo ng ganitong term, parang nakakita kayo ng liwanag eh. Bakit? Kasi alam nyo na ang value niyan ay equal sa cosine squared x. Galing po yan dun sa Pythagorean identity. No? So, pwede natin pala isulat na cosine squared x over sin x divided by cosine x over sin x. Ngayon, isi-simplify pa natin yan. Now, ito makikita na natin yung sagot. Kasi ito makakancel eh. Yung isang cosine, ito makakancel. Tapos, ano ang matitira guys? Ang matitira dyan is yung sagot. Which is y is equal to cosine of x. So, ito po yung simplified version. Ayan, ang sagot dito guys will be cosine x. So, yan po yung sagot. Guys, paano naman kung ayaw nyo kunyari dumaan dito sa process na to, sa conventional process na to na magsasubstitute ng mga trigonometric identities? Halimbawa, gagamitin nyo lang yung choices. Actually, pwede yun. Kung naisip nyo na yung naisip ko, di okay yan, maganda yan, no? Pero syempre, explain natin. Kasi syempre guys, sa board exam, hindi ka naman hahanapan ng ano dyan eh, ng solution. Tama ba? Itong solution na to, hindi mo naman talaga kailangan ipakita yan. Ang kailangan mo lang is mapalabas mo yung tamang answer doon sa 4 na choices. Tama ba? Diba? Hindi mo kailangan yung solution na yan. Parang nung college nga, di ba? Minamagic natin yung mga quiz natin, nagugulat na lang yung professor natin.
mali yung solution pero tama yung sagot. Parang ganoon lang yung gagawin natin dito, magma-magic tayo. Pero hindi naman magic, no? Ano lang siya? Parang backsab lang to, backsab. So, ang mangyari dito, magsiset lang tayo ng any number or any value ng x na trip mo. No? Halimbawa, kung naka-degree yung iyong calculator, di wag mo na palitan, okay lang yan. Kung naka-radian, di okay lang din. Basta ang mahalaga guys, magsiset kayo ng value ng x. Okay, ang suggestion ko lang naman dito guys, huwag kayo mag-set ng mga common na angle. Okay, mag-set kayo ng mga, halimbawa, isiset ko dito, say for example, 2.2 ang isiset ko, trip ko lang na angle. Isasalpak ko yan dito sa calculator ko. Ito, as in mismo ito, tapos ikakalc x ko na lang, ikakalc ko 2.2, may lalabas na value dyan. Okay? Siyempre, iba-iba tayo ng lalabas na value kasi iba-iba tayo ng sinet na value, no? Ay, na sinet na value ng x. Sa akin kasi 2.2, ang lumabas sa akin guys, nung sinet ko yan, equal sa 0. Isasakto ko 99926. Yan yung lumabas nung sinet kong 2.2. Ngayon, since ano ba ang concept kasi dito? Guys, concept lang naman to, hindi to pagmamagic eh. Ano nangyari? Hindi ba itong function na to, yun nandito sa taas, yung function y na yan, hindi ba dapat ang lalabas sa sagot ay parehas lang sa isa dito sa apat na to? O di ibig sabihin, guys, edi i-substitute ko na lang yung sinet kong value na x na 2.2 dito sa kahit saan dito sa apat. O try ko, sin 2.2, ano kayang value nito? Ang lumabas dito guys, no, nung trinay ko yan, sin 2.2, that is 0.03839. O dito pa lang hindi na tugma eh. So mali na tong sin x na yan. Try ko itong cosine x, which is yung nasagot natin kanina, no? Ang lumabas guys is saktong-sakto. Walang ano yan, walang discrepancy, saktong-sakto yan. 9926. Okay? Tapos dito naman, syempre ang lalabas, 1.00074. Ako itatry lang natin, no? That is, dito naman, tangent 2.2, 03842. Actually, guys, wala na tayong paki dyan, eh. Kasi dito na lang yung titingnan natin, yung sub B. Tama ba? Kasi ayan lang yung tumugma dito. Di ibig sabihin, guys, yung letter B at yung function na to ay iisa lang. O di ibig sabihin, yung sagot dyan is yung letter B. Okay? So, actually, mas makakasure ka pa nga dito kapag kaya yung ginawa mo, di ba? Tsaka mas makakatipid ka ng oras. Ano lang yung, ano dito, baka may cases lang na magkaparehas, no? No, halimbawa, sinalpak mo dito, 9926 din. Kunyari lang, no? Di ang mangyayari doon, baka may ano na value ng angle na nagkaparehas or something na ganun, no? Adi ang gawin nyo, mag-try kayo ng ibang value. Kasi isa at isa lang naman ang magiging sagot dyan. Okay, guys? Yun lang naman yun, no? Di ibig sabihin pala, guys, kapag ka makakita kayo ng gantong problem or gantong type ng problem na pinapasimplify, yung ano, ibig sabihin, ngingitian nyo na lang yan sa board exam kasi, napaka-basic pala nito, backsab lang to, no? Parang ganun, no? Pero, syempre, huwag nyo pa rin kalimutan yung conventional na way na pagsasolve. No, bilis lang naman din. Though, syempre, kailangan natin i-sure kasi sayang yung 1 point nyo, no? So, yun, guys. Let's try to answer naman, no? Ang given na to, that is, ano sabi dyan? If A plus B plus C is 180 degrees and tangent A plus tangent B plus tangent C is equal to M, find the value of tan A, tan B, tan C in terms of M. Okay? So, ayun, guys. Ano yung gagawin natin dito? Meron daw tayong given, isulat ko lang, no? Ang sabi niya, ang sum daw ng tatlong yan ay 180 degrees. O parang sa triangle lang yan, no? Angles ng triangle, 180 degrees daw. Tapos, ang sabi, another given niya dito, ang sum daw ng mga tangent nila, individual tangents nila, no? Ay equal saan? Sinet daw na arbitrary constant, no? Or kung ano man yan na letter M na yan. Okay, so anong sabi? I-solve daw natin yung magiging value ni tangent A, tangent B, and tangent C. Ano naman daw yung magiging product ng tangent ng tatlong yun. Ngayon, ano kaya sa tingin nyo guys kung anong gagawin natin dito? Siyempre, magsisimula tayo dito sa simple. Ano kayang pwede natin gawin dyan? Guys, kapag kinuha natin yung tangent ng both sides na yan, pwede yun, no? Kunin natin yung tangent ng both sides. Di imagine nyo lang sa utak nyo, no? Dapat ganito lang yun. Bago kayo nagsusulat, na-imagine nyo na sa utak nyo, no? Imaginein ko, ang makukuha ko, tangent A plus B plus C. Okay? So, guys,
Halimbawa, ako yung nagsosolve, no? Halimbawa, hindi ko naman alam yung formula ng tangent ng A plus B plus C or sum ng tatlong yon. Kunyari, no, hindi ko alam yon. Ang alam ko lang is yung sum ng dalawang term lang or dalawang angle lang ang alam ko. Di ang gagawin ko, ililipat ko yung isang angle sa kabila. In such a way, ang magiging itsura niya, magiging ganito. Tapos, saka ko siya a-applyan ng tangent at both side. Okay? So, in that case, di pwede na natin applyan ng sum indifference formula. Tama ba? So, ito 180 minus C. O di anong gagawin natin, guys? Pwede na natin applyan ng formula. Wherein ang formula dyan, tangent A, since plus yan, di plus din to. No? Tangent A plus tangent B lang din. Pero dito sa baba, magiging product nila, 1 minus product ng dalawa, tan A, tan B. Okay, so tapos na tayo dito sa left side. Dito naman, same lang dyan guys, tangent 180. Since minus yan, magiging minus dito, tangent C. Tapos, baliktaran lang yan, magiging plus naman dito sa denominator. Parang ganoon yung ano dyan, no, yung pattern. So, tangent 180, tangent C. Guys, may nakikita tayo dito na value, na numerical value, na tangent 180. And guys, ang value po niyan, kahit isalpak nyo pa sa calcu nyo, that is 0. Tangent 180 is 0. No? O di syempre dito, tangent 180, 0 na rin din to. Ay, 0 na rin. So, ang mangyayari guys, magiging negative tangent silang pala itong nasa right side na yan. O di ibig sabihin, eto lang, pagka kinonsira natin ito at saka ito, o di makikita mo na guys yung yung mangyayari. Na kung saan kapag ka-cross multiply mo na, simplify na natin ha. Magiging tangent ng A plus tangent ng B. Okay, isi-simplify ko na, ililipat ko na yung nasa denominator, doon magiging negative tangent C para sa 1. Ito, no? 1 times negative tangent C. Tapos, i-multiply ko naman tong negative tan A tan B dito sa negative tan C. That makes it plus tangent A, tangent B, tangent C. O, di anong makikita natin dito, guys? Kapag nilipat natin yung negative tangent C sa left side, anong mangyayari? Magiging tangent. Eto na, nakita na natin yung sagot na kung saan alam naman natin guys na ang given na to, ito yun no, ito mismo, ito na rin yun diba, ayan ay equal sa M. Ibig sabihin, yan yung sagot natin dito, M lang din pala yung product nila guys. Okay, diba may na-prove pa tayo dito na, anong na-prove natin na pag sa interior angles ng triangle, ang mga product ng tangent, ay ang product ng kanilang mga tangents ay equal sa sum ng kanilang mga tangents. So ganun lang yun, no? So, ayun guys. Ano rin yung magandang technique dito kung ayaw mo gumanto? O di, magsiset ka ulit ng value. Tama ba? Okay lang din yun. Magset ka ulit ng value. Wherein, ang gagawin mo, 3 yung value na isiset mo. Kung ayaw mo talagang dumaan dito, no? Kung pang check mo lang, magsiset ka ng A plus B plus C. Kagaya ng sabi ko, huwag ka magsiset ng mga common angle. Pero dapat ang sum nila ng 3 na yan ay 180. No? Halimbawa, ang isiset ko lang guys, ay trip-trip lang, no? Halimbawa, A is equal to 21, B is equal to 64. Tapos, ang magiging C, saan ba equal yan? 785. So, magiging 95. Okay? Ito guys, invento ko lang yan. Nasa sa inyo kung paano nyo isiset. Kasi, basta ang sum yan ay 180 degrees. Nag-set lang ako ng trip ko. Tapos, ang gagawin ko, aalamin ko yung value niyan na tangent A, tangent B, tangent C. Okay? So, ngayon, if ito yung value sa sinet ko, ang lumabas sa akin kapag ka-inad ko, that is negative 8.9959. Guys, ito po yung lumabas. Ngayon, ang gagawin ko, since ito lang naman yung mga choices, no, i-compare ko na lang kung ano yung mangyayari doon sa equivalent value ng tangent A, tangent B, tangent C. And guys, kung i-check nyo yan, i-tangent nyo lahat tong angle na to, tangent nyo to, and i-product nyo lahat, guys, ang lalabas is same lang din dito, that is negative 8.9959. Eh di ano yung nakita natin dyan? Eh di hindi na tayo dumaan dito sa process na yan. Ang ginawa na lang natin, kinumpare na lang natin via backsub or substitution, no? Na kung saan makikita natin, similar lang pala or same lang talaga.
O di ibig sabihin guys, ang magiging sagot dyan is letter C. Okay? So, yun po yun.